Question number 136. A Chinese residing in Hong Kong counterfeits a 20 peso bill issued by Philippine government. May the foreigner be prosecuted before the civil court in the Philippines. Yan po, pag tinignan po ninyo, yun pong extraterritorial jurisdiction of criminal law under Article 2 of the Revised Penal Code, kasama po yan. Kapag po ang counterfeit ay coins or currency note issued by the Philippine government, even outside of the country, there is no distinction whether ikaw ay Filipino citizen o hindi. You can be prosecuted under the Philippine laws. Maliwanag po yan. One of the exception of territorial characteristics of criminal law under the revised penal code. Pakitandaan po nito, kahit po hindi ikaw ang nag-counterfeit, noon pong currency note, bills, obligation, or securities issued by Philippine government, pero ikaw po ang nagtangkang magpasok nito papunta sa Pilipinas, even you are outside of the Philippines, you can be prosecuted under our laws. Sana po maliwanag ang binanggit kong yan. Felonies are classified according to manner or mode of execution into felonies committed by means of deceit or dolo and by means of fault or culpa. Which of the following causes may give rise to culpable felonies? Pakitandaan po, culpable ay fault, meaning to say wala pong intent, pero meron po yang negligence, imprudence, lack of foresight, or lack of skill. Maliwanag po ang sinabi ko. Yun pong deceit, yun pong malice is the opposite of fault or culpa. Parehas po, ibig sabihin ng deceit or malice, intentional po yan. Kaya po hindi pwedeng yan ang maging sagot. Hindi yan pwede. Sir, lack of knowledge, wala po yan. Ignorance of the law excuses no one. Maliwanag po, binanggit kong ito. Ang kawalan ng kaalaman sa batas ay hindi isang exemption or justification para hindi ka managot sa paglabag mo sa batas. Hindi po yan exception. Basta po yan ay intentional. Whether you have knowledge or not of the law, you can still be liable. By means of what, sir? Deceit or dolo. At hindi po yan pwedeng maging fault or culpa. Yun po lack of foresight, which I have mentioned to you. Yun po lack of foresight. Kawalan ng tamang pananaw sa magiging epekto ng iyong legal na ginagawa. Ng iyong legal na ginagawa. Yan po ay pwedeng maging ground for the commission of felonies by means of fault. I will not attack yung mga sagot kasi nakakalungkot po ang sagot eh. Basta po nakakalungkot. Kita naman po ninyo, isinama yung error in personnel. Eh, para po yung lack of knowledge, pares lang po yun. They should not be your answer. Never. Because of anger,
due to his termination from employment one night while his employer and children were sleeping inside their house. Dencio deliberately set fire upon the two-story residential house of his employer, mostly made of wooden materials located in suburban district of the town. The blaze spread and gutted down 7 neighboring houses. On the occasion of the fire, 6 neighbors sustained burn injuries, which were the direct cause of the death. What crime was committed by Dencio? Pakitandaan po, ang kaso po niyan ay arson. Arson. Hindi po yan magiging complex crime sa inyo pong Article 48, sa inyo pong aggravating circumstance. Doon po yan binanggit na kapag ang paraan ng pagpatay ay sa pamamagitan ng apoy, murder. Pero kung ang layunin mo ay sirain ang istruktura tulad ng bahay sa pamamagitan ng apoy, ang magiging kaso mo arson. Kung may namatay, wala pong magiging complex crime of arson with multiple homicide. Hindi po yan or homicide per se. Ang itinakda po ng batas, yun pong homicide, will increase the penalty to maximum period or maximum penalty. Magiging reclusion perpetua or life ang penalty. Pero ang kaso po, dahil po maraming nasunog at yan po ay nakapaligid sa maraming bahay because of the suburban area, destructive arson yan. Destructive arson kasi may dalawa o higit pa na bahay na nadamay dahil sa panununog. Kaya po magiging kaso destructive arson. The penalty will be in the maximum period because of the death of 6 persons. Because of the death of 6 persons. Kaya po magiging kaso dyan, arson, but the penalty will be its maximum period. Wala pong complex crime of arson with homicide. Kapag po ang pagsunog ay ginawa para patayin ang nakatira sa loob, hindi po ang kaso'y arson, murder. Murder po, committed by means of fire. At yan po'y magiging murder. Wala pong magkahiwalay na kaso or complex crime na kaso. Pero kung namatay na ang biktima, napatay na po, sinunog ang kanyang kinalalagyan na bahay para itago ang krimen na pagpatay. Dalawa ang kaso. Ang isa, yung killing. It may be homicide or murder. Ang pangalawa po, arson. Sana po maliwanag yun. Yan po ay nalabas sa inyong CDI 3, Specialized Criminal Investigation 3. Kasi yun po ay crimes against property with interview and interrogation. 139. Conspiracy to commit felony is punishable only in cases in which the law is specifically provides penalty therefore. Under which of the following instances are the conspirator not liable? Alin daw po dyan ang conspirator ay hindi
liable. Pakitandaan po na rin sa sitwasyon pong ito, sabi po dyan, conspiracy to commit felony responsible only in which the law specifically provides a penalty. Therefore, under all which of the following are the conspirator not liable? Pakitandaan po na rin. Sa lahat pong kasong ito, liable, mali po yung sagot. Dapat po none of this. Sa arson po, sa terrorism po, na bagong dagdag yan, sa drug trafficking po at child pornography, ang conspiracy po to commit these crimes are all now punishable mere conspiracy. Kaya po dapat ang sagot yan, none of this, at hindi po all of this. Kasi mali yung not liable po yan. Dapat po are liable para po tumama ang sagot. Ngayon po, kung susundin natin ang tanong, wala po diyan na hindi liable. All of them will be liable. Kaya po dapat ang sagot none of this. Dapat po ang sagot none of this. Sana po maliwanag yon. Yan naman po yung pag-aaralan sa inyo CCI, yung mga special laws na yan, wherein binanggit ko sa inyo na may liability kahit po conspiracy lang. Pinakamahigpit po diyan na parusa ay sa drug trafficking. Yun pong parusa sa actual na drug trafficking ay siya din parusa sa conspiracy. Maliwanag po yan. Siya din pong parusa sa conspiracy. Yan po pinakamataas na parusa dyan sa mere conspiracy. When a single act, pakitandaan po ng prinsipyo that I have mentioned to you the last time. Pag nagawa na ang krimen, wala na pong conspiracy. Ang conspiracy po will become the basis of determining the criminal liability under the principle of the act of one is the act. Sana po, maliwanag din. When a single act constitutes two or more grave or less grave, or when an offense is a necessary means of committing the other, yan po ay Article 48. Ang magiging tanong po dyan ay ang mga sumusunod. Una, ilan ang krimen? Dalawa o higit pa? Sunod, ilan ang parusa? Isa. Sunod, ano ang parusa? Yan po yung tinatanong dyan. Only the penalty for the most serious crime in its maximum period. Kung yan po ay, tandaan po ninyo ito, kung ang kaso po ay multiple murder, hinagisan kasi ng granada, ang namatay 3. Ang kaso po ay multiple murder, but the penalty will be only 1. But it will be in its maximum period, which is what? Life imprisonment. Yan po yung magiging penalty dyan. Kaya sabi dyan, only the penalty for the most serious crime in its maximum period. Pakitandaan ito, baka maitanong, ay paano kung yan ay special complex crime? Yung bagang provision ng Article 48 ay applicable, hindi. Kasi sa special complex crime, nakatakda na po ang batas. Nakatakda na po ang batas, nakalagay na po ang parusa. Hindi na po papasok ang prinsipyo na penalty for the most serious crime in its maximum period. Kasi yun po ay special complex crime. Tulad po ng robbery with rape, robbery with homicide, rape with homicide.
Ang mga yan po, special complex crime. Sino po ang nagtakda ng batas? Mismong ang batas tungkol sa robbery with rape, robbery with homicide, robbery with physical injury. Serious po yun, serious. Pakitandaan po, pag po robbery with physical injuries, ang ikino-complex lang, serious. Sir, pagka po slight, kapag po less serious, hindi na po ikino-complex. They are considered as an element of the crime. Ano pong element of the crime? Yan po ang intimidation or violence upon person. Sana po maliwanag. Sana po maliwanag. Ang Article 48 po ay tumutukoy sa dalawang gawain. Una, single act resulting into two or more grave or less grave. Pangalawa, when an offense is a necessary means of committing the other. Sa dalawa pong sitwasyon na yon, applicable ang Article 48. Yan po ang delito kompleho at delito kumpesto. Article 141, the police officer in civilian clothes as X where he can buy shabu. X responded by asking the officer how much the drug he needed. How much of the drug he needed. When he told him, X left and returned a few minutes with shabu, gave it to the officer and took his money. Ang tanong po dyan, can that be a valid entrapment? Ang sagot po, opo, liable po si X. Sir, ba't ka ho napapatanong ito? Kasi sa inyong Article 10, sorry, Article 11, justifying yan. Article 12, exempting. Pero may binabanggit po sa mga yan na may isa pa pong wala ring criminal liability. Mayroon pa rin pong isang grupo na wala din pong criminal liability. Yun po ang absolutory cause. Isa po doon, instigation. Isa po doon, instigation. Kapag po instigation, hindi liable ang hinuli ng pulis. Ang liable ay ang pulis. Paano po, sir? Principal by inducement. Dito po, wala pong nagpakita na yung police officer who is in civilian clothes induced that of X. Ang itinanong lamang niya, saan nakakabili ng droga? Ang sagot ni X, magkano pong droga ang inyong bibilihin? Pagkatapos noon, umalis si X, bumalik, may dala ng droga. That is and that can be an entrapment. That cannot be an instigation. It would be different kung ganito po yan. Sabi po ni police officer na nasa civilian clothes, who is an undercover. Kasi siya'y nasa neighborhood assignment. Sana po alam ninyo sa intelligence ko nung ibig sabihin ng neighborhood assignment. Nanirahan na siya doon sa lugar na yon ng ilang linggo, ilang buwan. Nagkaroon na siya ng close. Ngayon, ang sabi niya doon sa kanyang ka-close, hindi rin siya kilala na pulis kasi undercover nga po siya. Ang sabi sa kanya sa doon, pwede mo baga akong ibili ng droga? Ho, wala ho akong alam eh. Hindi, ibili mo ako. Bibigyan kita ng pera. Hindi ko po siguro kayang alamin yun kasi natatakot po ako. Hindi.
Kasi ikaw na ang taga rito, bago lang naman ako dito eh. Idadating yung mga kaibigan ko, eh mga yun inagamit. Bibigyan kita ng 5,000. Ibili mo ako ng 4,000 na halaga ng droga. Ho, tunay po yan. Opo. Sabi niya, oo, sige, basta ihanap po ko. Naghanap, daladala na ang droga sa kahinuli. Hindi po yan pwedeng magkaroon ng valid entrapment kasi ang nag-udyok doon sa tao na gumawa ng krimen ay ang pulis. Kung yan po ay may ganong sitwasyon, instigation po yan. Sabi po na Revised Penal Code, absolutory causes yan. Wala pong criminal liability. Sana po maliwanag. Ang tawag po do'y absolutory. Ano pa po ang absolutory? Yun pong nasa attempted state pa lang, kusa pong hindi itinuloy ng suspect or would-be offender ang kanyang paggawa ng krimen. Wala din po siyang criminal liability. Yun po sa kaso ng theft, ng istapa, ng malicious mischief. Kung ang gumawa ay ang anak laban sa magulang or magulang laban sa anak. Kung ang gumawa ay asawa laban sa kanyang asawa. Kung ang gumawa ay kapatid ng biktima, magkasama sila sa bahay. Yan po. Walang criminal, only civil liability. Ay ano po tawag dyan pag pinagsamsama? Ang tawag po dyan ay absolutory causes. Because they do not form part of either of the two, justifying and exempting. Sana po maliwanag yun. What is the effect of the institution of criminal action on the running of the prescription of crime? Ito po na itanong kasi mayroon po tayo sa Book 1 na prescription po of crime. Pag sinabi natin prescription, the state law says it's right to prosecute the criminal action due to the lapse of time provided for by law. Pag sinabi po natin prescription, nawalan po ng karapatan ang Estado, yun po ang people of the Philippines, nasampahan na reklamo ang akusado kasi nakalipas na ang itinakdang panahon ng batas. Ay paano daw po kung nasampahan ng reklamo ang akusado? Ano daw po ang magiging epekto niyan sa prescription of crime? Hihinto po. It will suspend the running of the prescription. The filing of criminal action will suspend the running of the prescription. Ano pong ibig sabihin, sir? Kahit po magtago ng itinakda na oras sa Revised Penal Code para ma-prescribe ang kaso, hindi ito magkakaroon ng prescription. Kasi ang pagsasampa ng reklamo suspends that of the running of the prescription. Hindi na po tatakbo. Maliban po ang kaso'y huminto, tumigil, na hindi naman po kasalanan ng akusado. Pero kung kaya po hindi natakbo, kaya po hindi nausad ang paglilitis, ay dahil sa hindi mahuli ang akusado. Habang buhay na po siya magtago, hindi po mawawala ang kaso laban sa kanya. Because the
now is pending before the Court of Justice. Hindi po sinampahan ng reklamo, takbo po ang prescription. Tatakbo po ang prescription. Kailan po tatakbo yan? Na-dismiss ang kaso, huminto ang kaso na hindi naman kasalanan ng akusado. Muli pong tatakbo ang prescription of the crime. The husband has for a long time physically and mentally tortured his wife. After several episodes of beating, one night after their sex and her husband was asleep, the wife took the gun of the husband and shot the later, meaning say the husband, dead. Ano daw pong circumstance ang mako-consider? Pakitandaan po, battered woman syndrome. Bahagi na po ng complete self-defense. Battered woman syndrome. Sir, may ganyan ka pong kaso sa Pilipinas? Opo, may nag-iisang kaso yan. Dumating po yan sa Supreme Court. Ano po nangyari, sir? I cannot remember the surname of the woman. Hindi po siya na-consider na battered woman syndrome. Reason po, isa pa pong episode of beating. Isa pa pong episode of beating. Ay ilan po ang hinihingi ng batas? 2. At mayroon pang isa na hinihingi. Ano po yun, sir? Ang una po, minor battering. Pinasampal-sampal, pinahihiya, minamalit ang pagkatao ng babae. Pagkatapos po noon, tranquil is tahimik pa rin ang babae. Hanggang isang araw, nagkaroon ng battering, malubhana, acute battering, yun ang pangalawa. That may almost cause the death or life of the woman. Pagkatapos noon, mayroon pa pong loving phase. Tulad po niyan, nag-sex pa sila. Nagkaroon pa po ng loving phase. Yan po, pagka nagkagayon, pag napatay ng babae ang lalaki, mako-consider po yan complete self-defense. Yan po ay ibinigay ng BAUSE, Violence Against Women and Children. Doon po yan nakapaloob. Sir, yun pong sinasabi niyong kaso. Hindi po kasi nagkaroon ng pag-ulit ng battering. Once lang nagkaroon ng battering at wala pong loving phase. Wala pong tranquility o katahimikan po. Kaya po, yung babae doon ay incomplete ang battered woman syndrome. Na-convict po siya sa kasong parricide. Kasi yung pinatay po niya lalaki. 144, it is a matter of judicial knowledge that certain individual will kill others or commit serious offenses for no reason at all. For this reason, lack of motive, pakitandaan po ito lack of motive can still result into conviction. Paano po yan? Hindi po pwedeng sabihin mo, wala akong pagnanais na patayin niyang biktima. Hindi ka i-require ng hukuman para mawalan ka ng kasalanan, patunayan mo na wala kang motive. Reason po, motive po is not an element of the crime. There is no need to prove motive. What should be proven is your intent.
the result of your act, which is the killing. Ang ibig sabihin po ng tanong, may mga sitwasyon na alam naman ito ng hukuman na may mga taong basta lang papatay. Even without no reason at all. Ang tanong daw yan garaw po ay ano ang magiging epekto? Wala po, because lack of motive can still result into conviction. Ang reason po, ang patutunayan lang dyan ay ang participation noong akusado at yun pong kanyang pagkakakilanlan at paggawa ng krimen. Hindi po patutunayan ang motive. Reason, motive po is not part or element of the crime. Magagamit lang po ang motive kung mismong ang ginawang krimen kasama sa kanyang element, ang motive. Pag hindi po, no need to prove motive unless it is a corpus delicti of the crime. Tulad po ng yan pong defense of stranger. Motive po is an element of defense of stranger. You have to prove motive. Ano po yun, sir? You are not induced by revenge, resentment, or any other evil motive in defending stranger. Pag wala po, pag meron po kasing evil motive, incomplete self-defense. Ano po, sir, ibig sabihin ng evil motive? Kaya mo pinagtanggol kabit mo. O, kasi yung babae, kapitbahay mo. Ngayon, dumating ang asawa nung gabi. Dahil nabalitaan niya na yung babae ay kinakaliwa siya. Nagalit ang lalaki at nag-away ang mag-asawa. Humingi ng tulong ang babae, napakinggan ng kabit na hingi ng tulong. Kaya yung kabit, yung kapitbahay na lalaki, siyang pumasok at ipinagtanggol niya yung kanyang kabit. Yan po ang successful defense of stranger. Because of what? Evil motive. Because of evil motive, that is being the paramour of the person defended. Kaya po pagka ganyan, you have to prove motive. Pero pag wala po, you don't have to prove motive. To save himself from crossing into the unlighted track abandoned on the road, Jose swerved his car to the right toward the graveled shoulder, killing two bystanders. Is he entitled to justify circumstance of the state of necessity? Opo. Ano po yun, sir? Instinct of self-preservation. Instinct of self-preservation. Gagawin mo ang lahat, mailigtas mo lang po ang sarili mo. In that case po, maliwanag po ito, yung ginawa po niya ay mahalaga para iligtas ang kanyang sarili. Ano man po ang maging resulta nito, pwede po siyang mapawalan ng criminal liability. Ang maiiwan lang po sa kanya, civil liability, babayaran niya ang pinsala. However, tandaan mo ito, kung nakalagay po dyan, ito pong kinabig papunta sa mabato na gilid ng karsada, ay mabilis ang takbo, liable po siya. Saan po, sir? Sa fault or culpa. Homicide through negligence.
Pero wala naman pong ipinakita dyan na mayroon pong negligence, imprudence, or lack of foresight on the part of the person who swerved his car towards the graveled shoulder. Mawawalan po siya ng criminal liability. Ang presumption po, lahat ng tao ay nag-iingat pag gumagawa ng isang bagay. Kaya po dyan ang presumption, wala namang binanggit kasi kung gaano siya kabilis. Siya po ay at lawful speed. Sana po maliwanag yan. Kaya po dyan, wala po state of necessity po yan. Ang iingatan lang po dyan ay kapag po may negligence, imprudence, lack of foresight, or lack of skill, mag-liable po siya. Hindi po sa dolo or deceit, but because of negligence, imprudence, lack of skill, lack of foresight. Doon po siya mananagot. Which of the following is not a requisite for evident premeditation and therefore should not be appreciated? Ano po yun, sir? Hindi po requisite ng evident premeditation kasi kung may evident premeditation po, ang kaso po ng pagpatay ay hindi homicide, murder, because ang evident premeditation or deliberate planning, yan po ibig sabihin ng evident premeditation, ay qualifying aggravating circumstance sa kaso ng pagpatay. Ang requisite po niya ay ang sumusunod, meditation, reflection. Ang ibig sabihin po, naisip mo na masama ang gagawin mo. In spite na naisip mo, pinagpatuloy mo po ang iyong plano. Ipinagpatuloy mo pa po ang iyong plano. Pero pakitandaan po, kung kayo po'y nag-away at sa tindi ng galit mo, nakagawa ka ng krimen laban sa kagalit mo, wala po yang evident premeditation. Because there is no time, sufficient time, pagkatapos nyong magkagalit para isipin mo at maisip mo na mali ang iyong ginagawa. Kaya po nakalagay dyan, one day meditation, opo. Sufficient interval of time, opo. Time when the offender plans to commit offense, kailangan pong patunayan yan. Anong oras inisip ang krimen? Gaano katagal ito nanatili sa isipan ng offender? Pero kapag po sudden outburst, bigla ang pagkagalit, hindi po yan requisite ng evident premeditation. Pagka po pagpatay, ang kaso po niyan homicide. Pero may mga krimen po wherein evident premeditation is inherent and should not be appreciated to increase the penalty. Ano po yun, sir? Robbery po or theft. Diyan po ang evident premeditation ay inherent. Wala daw pong robbery, wala daw pong theft na hindi pinagplanuhan. Wala daw pong theft, wala daw pong robbery na hindi pinagplanuhan. Kaya po yung evident premeditation in robbery, inherent in estafa, inherent in theft. A public officer po ito. A public officer who immediately returns the bribe money handed over him commits no crime. Ang ibig sabihin po dyan, mayroong nakipag-transaksyon sa public officials. Doon sa transaksyon, binigyan siya ng isang envelope. Sabi niya, ano ito? Para po sa inyo yan. Anong para sa akin? Ano nga ito? Pasensya na po kayo dyan. Kaunti pong halaga.
bigla niyang ibinalik ang pera, hindi po siya mananagot sa kasong direct bribery. Reason po, wala pong agreement na gawa siya ng kanyang tungkulin, legal man o illegal, kapalit ng lagay. Kapalit ng lagay. Maliwanag po ito kapag po nagkasundo ang public officer or employee na gagawa ng isang gawain, legal man o illegal, ang public officer, kapalit ng lagay, ng regalo, ng pangako. Tandaan mo ito, consummated direct bribery na yun. Maliwanag po yan. Hindi kailangan na tanggapin ang pera. Ang mahalaga, may pagkakasunduan silang dalawa. Gagawa siya. At pag nagawa niya, tatanggap siya. Kaya pag ginawa na niya yung kanyang tungkulin, legal man o illegal, kaso po yan ng consummated direct bribery. Hindi kailangan na matanggap ng public official ang pangako, ang pera kapalit ng kanyang gagawin. Ang mahalaga po, ginawa niya ang kanyang gagawin kapalit ng pera. With or without money, agreement will constitute the crime, consummated bribery. Kakaiba po kasi yan. Wala po kasing frustrated. It's either attempted or consummated. At ang agreement po is an element of the crime. Po, wala pong agreement. Sir, yun pong isang tao na maglalagay sa public officials. May criminal liability siya. Opo, corruption of public officials. Yun po ang kanyang magiging liability. Kaya kung ikaw yung nagdadrive, nahuli ka ng pulis, hinabutan mo ng pulis, sorry ka, pwede ka pong kasuhan ng corruption of public officials. Sana po maliwanag. X inflicted serious injuries on Y because of delay in providing medical treatment to Y, he died. Liable baga si X sa death ni Y? Opo, because the proximate cause of the death was the injury sustained by Y on the act of X. Hindi po sufficient intervening cause and delay in the provision of medical treatment. Hindi po iyan magiging sufficient intervening cause. Diyan po ang dahilan bakit namatay ang biktima ay because of the injury inflicted by X. Kahit pa po iya'y naubusan ng dugo dahil natagalan bago magamot, still, ang direct cause, loss of blood. Ang proximate cause, bakit nagkaroon ng loss of blood, is the injury inflicted by X. Liable pa rin po siya. Ano po yun, sir? Doon po kasi sa provision ng batas natin, kapag po ang proximate cause ng ginawa mo ay yon ang nangyari sa biktima, kahit pa yan ay lumipas ang oras at iba ang naging dahilan ng kamatayan, still liable ka. As long as the proximate cause of the death is the act of the offender. Example po, at ito po nang po nasa libro, at kaso ito, sinunog ni X ang bahay ni Y. Assuming po ganyan, para patayin si Y. Nasunog, pero hindi
agad namatay na ospital. Umabot ng 1 buwan ang hospitalization. Pero namatay din because of sepsis. Pagkalason sa dugo kasi nawala lahat ang balat ni Y. Ang tanong, liable baga si X considering na 1 buwan na ang nakalipas at ang direct cause of the death or immediate cause of the death ay ang sepsis. Sabi po ng Supreme Court, liable pa rin si X. Reason, ang immediate cause of death is but the proximate cause of that sepsis and death was the injury inflicted by X with the use of fire. Kaya po ang kaso murder pa rin. Yan po, may implikasyon or panibagong twist. Paano kung na-convict na sa frustrated murder? Makalipas sa 1 buwan, ay namatay ang biktima. Ang dahilan ng pagkamatay, ang proximate cause, ay yung ginawa ng convicted offender. Pwede bagas siyang mademanda sa murder kahit siya'y na-convict na sa frustrated murder? Ang sagot ko'y opo. Wala pong double jeopardy dyan. Kasi ito pong serious crime ay katulad din o ang dahilan ay siya ding dahilan bakit siya na-convict sa frustrated murder. Kaya po ang mangyayari doon, ibabalik po ang kaso sa hukuman. Aamyendahan, gagawing murder. Lilitisin po ng panibago uli yan. At hindi po yan magiging double jeopardy. Exemption po yan to the rule sa double jeopardy. Which of the following is an exempting circumstances? Therefore, pagka po ganyan, a modified enumeration. Sinabi ko na ito, pag tatandaan mo pagka ganyan, ano baga ang exempting circumstances? Wala doon ang isa sa alinmang elemento ng felony. Yun po yung intent, yun po yung intelligence, yun po ang freedom. Kung wala pong intent, wala pong imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill. Tingnan mo po doon kung alin ang wala dyan para po malaman mo ng exempting. Kaya po makikita mo dyan, ang wala diyang freedom ay ang number 1. An act done under the impulse of uncontrollable fear of equal or greater injury. Ano pong wala dyan? Wala po diyang freedom, which is an element of a felony. Yan pong an act done in obedience to an order by superior officer for some lawful purpose. Justifying po yan. Having upon an impulse so powerful, mitigating po yan, passion or obfuscation. An act done in fulfillment of a duty or in the lawful exercise of right or office, yan po ay justified. Kasama po yun ng number 2. Kaya ang naiwan lamang dyan, na wala po ang isa sa elemento ng felony ay ang paragraph or choice number 1. Wala po dyan, freedom. Eh sir, paano po kung si Raulo ang wala po intelligence? Paano po minor? Tulad po ng under 15, wala po ang sapat na intelligence.
A special complex crime is a composite crime. Opo, composite crime yan. Binanggit ko na po yun sa inyo. May kanya yan definition at may kanya pong penalty. Hindi yan katulad ng Article 48. Sinabi lang kung kailan compound complex, kailan compound proper. At sinabi rin po kung saan ibabase ang parusa. Sa composite crime or special complex crime, sinabi kung ano yan, idinagdag na rin po kung ano ang parusa dyan. Kaya po hindi ang principle of penalty for the most serious crime in its maximum period ang i-apply. Ang i-apply po ay whatever penalty is provided for by law for that special complex crime will be the penalty to be imposed by the court. Can there be frustrated? Wala po. Ang impossible crime po ay consummated lagi. Pag itinanong sa iyo, sa impossible crime, baga ang pinarurusahan ay ang impossible crime o krimen. Hindi po. Evil intent ang pinarurusahan sa impossible crime. Maliwanag po yan. Evil intent ang pinarurusahan, hindi po yung mismong krimen. Wala po yang frustrated. Wala po yang attempted. It is always consummated. It is always completed. Pakitandaan po, ang impossible crime ay applicable lamang sa dalawang uri ng krimen. Crimes against person and crimes against property. They are not to be considered in any other classification or classes of crime. Dalawa lang yun. Crimes against person and crimes against property. Baka itanong pa, saan nakapaloob possible crime? Sa bukto o sa bukwan? Sa bukwan po. Hindi po sa bukto. When is there disturbance of public order deemed tumultuous? Kasi pagka po ang public order is tumultuous, ang kaso po ay tumults and other disturbances. Hindi po sir tumultuous, alarms and scandal po ang kaso. Alarms and scandal po ang kaso. In all of this, ang kaso po ay tumults and other disturbances. Una, tumultuous yan when the disturbance is caused by more than three persons who are armed or provided with violence. Ang tawag po doon ay tumultuous more than 3. Ano po yun, sir? 4 or more. Kailangan po, sir, lalaki? Hindi. Kasi hindi naman po ang hinihingi ay band na kailangan ay 4 armed male factor. Dito po, 4 or more person lang ang hinihingi who are armed or with violence. The disturbance shall be deemed tumultuous kung yan po'y serious. Tulad po ng may concert sa plaza, doon kayo ng gulo. Yan po ay serious disturbance. Ang kaso po ay tumults and other disturbances. Binanggit na po niyan, outcry tending to incite rebellion or sedition committed by more than 3 persons. Yan po ay tumults and other disturbances. The disturbance shall be deemed tumultuous when at least 4 persons participate in a free-for-all fight. Opo. Kasi yun na rin po yung nabanggit sa una. Yun na rin po. Kaya po ang sagot yan, lahat. Lahat po yan, ang magiging kaso ay tumult and other disturbances. At hindi po alarms and scandal. In the case of theft, committed by a person who with intent to gain, kasi yun po yung elemento ng theft.
take a worthless belonging to another without the later consent. Impossible crime po yan of theft. Maliwanag po yan. Impossible crime of theft yan. Hindi po yan magiging theft. Is the crime of theft committed? Ang sagot po yun, no. Ang nagawa po dyan ay impossible crime of theft. Bakit po, sir? Wala value. Wala po kasing wala pong magiging dyan. Yan po'y kaso ng isang empleyado. Yan po yung huling kaso sa impossible crime. Impossible crime of qualified theft. Yun pong empleyado ay kolektor. Siya po yung nangongolekta ng pera at cheque na ibinabayad sa kanilang kumpanya. Isang araw, natanggal ang kolektor. Natanggal. Meaning to say, wala na siyang kapangyarihan na mangolekta ng pera o cheque. In spite na wala na siyang authority, pumunta pa rin siya sa kanilang kliyente at nangolekta. Ibinayad sa kanya cheque. Kaya ang ginawa ng kumpanya nung nagbayad, tumawag doon sa kumpanya nung kanya kung saan siya kung saan dapat siya magbayad. Sabi, nakuha na kolektor ang bayad namin sa i-deliver niyo sa amin na produkto. And sabi ng kumpanya, ha? Ba't nyo binayad? Ay tanggal na yon. Kaya kaagad-agad tumawag sa bangko yung nag-issue ng cheque. Pinawalaan niya ng visa ng cheque. Kaya hindi ito alam nung dating kolektor, nung tanggal na kolektor. Kaya siya pumunta sa bangko, pinulis siya. Kinasuhan siya ng qualified theft. Pero dumating po ito sa Supreme Court. At ang sabi po ng Supreme Court, wala diyang qualified theft. Instead, impossible crime of theft ang nagawa niya. Because of what? Legal impossibility po na magawa niya ang pagnanakaw kasi wala na siyang mananakaw. Maliwanag po. Yan po yung huling kaso sa impossible crime. 154, I may witness crime but he refuses to testify for fear of her life. Yon, hindi. Despite his subpoena being served, can the court punish him for contempt? Ang sagot po'y hindi. Wala pong krimen ang isang tao na nakasaksi ng krimen na umayaw siya sa pagtestigo. Maliban po saan, kung yan po ay kaso ng misprision of treason. Kasalanan ang hindi ka magsumbong kapag alam mo na mayroong treason. Sa iba pong krimen, hindi po yon ang applicability. Wala pong misprision of other crime. Treason lang. Kaya po kung kahit sa harap mo, mayroon pong gumawa ng krimen, sinabi ng pulis, kita namin may nagsabi sa amin, ikaw ay nandoon sa crime scene. Ay sabi mo, ayaw kong tumistigo. You cannot be punished for that. Wala pong batas na nag-oobliga sa atin na nakakita ng krimen na tumestify dito. Ang hindi lang po pwede ay sa treason kung alam mo dapat ka magsumbong. Kung hindi ka magsusumbong, you can be held liable. Wala pong ibang krimen. Which of the following grounds for motion to quash invoked by the court will not preclude the offended party from refiling his action? Ang ibig sabihin po niyan, yun pong binanggit ko sa inyo,
kailan hindi mai-invoke ang prescription of reversal. Hindi mai-invoke ang double jeopardy at tatanggapin po ang kaso. Ito po, kung ang kaso po ay pang regional trial court, because of misjudgment, isinampa ang kaso sa municipal trial court. Na hatulan ng municipal trial court ay nadiskubre nung judgment na, sabi ng trial court, ay di-dismiss namin ang kaso kasi wala kaming kapangyarihan litisin ito. Pagkatapos noon, pwede pagang i-file ang kaso. Opo, sa regional trial court. Kasi hindi po yan magiging dahilan para magkaroon double jeopardy. Reason, ang municipal trial court po does not have the authority to hear, to try, and decide the case. Therefore, ang trial po ay null and void. From the very start, wala pong saysay. Kung walang saysay, wala pong paglilitis ng gari. Kung wala pong paglilitis, wala pong double jeopardy. Sana po maliwanag. When the evil intent of the offender could not be accomplished because the means employed by him is inadequate or ineffectual, it is called impossible crime. Binanggit ko na po ito. It is impossible crime. You cannot commit theft if the property is your own property. You cannot kill a person if your gun is not loaded with ammunition. Hindi mo alam yon. Pwede po ang impossible crime. Alam mo po na hindi makakamatay ang iyong baril kasi alam mo wala yung bala. Walang impossible crime. Mapakaliwanag po ng sinabi. Ano pong kaso, sir? Threat po yan. It can be grave threat. It can be grave threat. Kasi mahalaga po doon, hindi alam ng tao na hindi na pwedeng mangyari ang krimen. Kaya impossible crime. Pero kung alam mo nung hindi mangyayari ang krimen, hindi yan impossible. It can be any other crime. Pakitandaan po ng prinsipyo pati sa impossible crime. Pagka po may nagawa kang sa paggawa mo ng impossible crime, hindi ka na po kakasuhan ng impossible crime. Sa halip, kakasuhan ka ng krimen na nagawa mo. Yung pong tao, akala mo nasa kanila ng bahay. Akala mo nasa kanilang ng bahay. O kaya, ang magnanakaw, for a while. Ang pumasok sa bahay, dumaan sa bintana para magnakaw. Pagdating niya sa loob, naunahan pala siya ng ibang magnanakaw. Kaya wala na siyang nanakaw. Ang tanong, makakasuhan baga ng impossible crime of robbery ang nasabing tao? Hindi po, kasi may krimen po siyang nagawa. Kaya po ikakaso sa kanya yung kasong nagawa niya. Ano po, sir? Qualified trespass to dwell. Paliwanag po yan na, bagong prinsipyo yan sa impossible crime. Na paggawa mo ng impossible crime, ay may nagawa kang ibang krimen, hindi ka na i-charge ng impossible crime. Doon po sa nagawa mo, doon ka i-charge. Tulad po ng napunod sa iyo, qualified trespass. Sir, sinira ko po yung pinto para po ako ay makuha ko yung nanakawin ko. Wala na pala po doon, itago na. Yun po, pwede kang kasuhan ng malicious. Maliwanag po yan. Kasi may nagawa ka na pong ibang krimen at hindi na po ang baso. Yan po siguro several years ago. Nakakatuwa nila sa tanong. Pero ngayon po, kasi huli na, lagi sinasabi.
Hindi na po sila yan. Where a woman was carried by the accused to a distance of 5 meters from the place where she was troubled ay inaplot. Pero iniwan siya because of the script na siya nagsisisigaw. Iniwan siya. Ano daw po ang crime? Grave coercion kasi hindi po maliwanag ano ang layunin ba sa binata. Kaya po hindi pwede ang kidnapping or attempted or frustrated kidnapping. Ang reason po, wala pong ipinakita na kaya siya binabatak ay siya'y ididetine. I-deprive siya ng liberty. Kaya po dyan, ang magiging kaso ay grave coercion. Yun po kasi ang ipinakita na elemento ng ginawa na pagbatak kapitan at siya'y pagkatapos ito'y pinakawala. Ang magiging kaso niyan ay grave coercion. Yan po, maliwanag na kaso. Reason po, hindi po klaro ang intent ng offender. Maliwanag. Tulad din po yan ang kaso. Hindi ko na malala yung apelido nito. Yung kaso po, yung ang tao na huli, alas 2 ng hapon, tinutuklap niya yung dingding ng pwesto sa tindahan. Yung pwesto ng tindahan. Tinutuklap niya. Nahuli siya ng pulis. Kinasuhan po siya ng attempted robbery. Ayan na po sabi ng Supreme Court, hindi naman ipinakikita ng pagtuklap na siya'y magnanakaw. Ano po, ikinasaw? Attempted qualified trespass to dwelling. Yun ang maliwanag. Gusto nyo pumasok. Which of the following is a false statement? Pagka po ganito, mahirap kasi you have to consider everything. Kaya po nga hanapin po dito ay dalawa. Una, alin ang true, alin ang false. Kaya mahalaga dito ang pag-intindi at kukuha ka ng ballpen o lapis. Lapis naman ang ginagamit. Iyo pong lalagyan ng X. So, hindi ko po alam, question mark. Para sa huli, tandaan mo ito, kung wala kang napili, yung question mark na lamang ang iyong i-consider sa pagpipili. Ngayon, nakita ko po ang false. Hindi, isagot mo na yun. Huwag mo nang i-consider yung ikaw ay doubtful. Sana po maliwanag. Yan po yung strategy ng pag ganito ang tanong. Use check, use X, use question mark. Yan po ay enough. Para po ang pagpili mo ay mayroong magandang pagtama. Spouses are liable as accessory if they profit from the effect of the crimes of their husband. True po yan. Article 20 ng Revised Penal Code. Hindi po exempted ang asawa to become an accessory kung sila po ay nagtubo sa krimen. True po yan, true. Kaya pwede mo ilagay 80. Pwede mo ilagay question mark. Kaya hindi siya kasama sa sinasabing false statement. Accomplices are those who cooperate in the execution of the offense by previous or simultaneous. True po yan kasi ang accomplices po, ang participation ay bago ang krimen or habang nangyayari ito. Ay ang accessory, sir, after the commission of the crime. After ang accessory. Yan po, accomplice. Ang kanya pong participation ay bago or habang nangyayari ang krimen. Kung ang participation po ay after, siya po ay accessory. Article 10, Article 17, Article 18, Article ang 17, ang 16 po, who are criminally liable. They are principal,
Binanggit po doon kung sino ang principal. Binanggit po doon who are accessory. Binanggit po doon kung sino ako. Each of them are mentioned 17. Tatlong uri ng principal. 18 ako. 19 ako. Kaya po, yun po ang i-consider po pagdating sa accomplice, sa principal, sa accessory. Each of the conspirator is liable for all the crimes committed in furtherance of conspiracy. Opo. True po yan. Ano po yun, sir? Ang kaso po, robbery with homicide. Ang napag-usapan lamang nila ay robbery. Tandaan po sinabi ko. Ang napagkasundo lang robbery. Ang nagkasundo ay si A, si B, si C. O lookout driver ng getaway car. Nung nasa loob na si B and C, nagawa ng robbery, nanlaban ang may-ari ng bahay. Namatay siya. Napatay siya. Pero napagkasundo lang robbery. Mananagot baga, ito po yung word, mananagot baga si A na nasa labas ng bahay. Ang sagot, opo. Kasi yung pagpatay ay ang dahilan ay ang pagpatay. Pero kung ang kaso po ay hindi katulad noon na in furtherance of conspiracy of robbery, kundi robbery with rape, hindi po mananagot si A. Ang reason po, rape po was not part of their agreement. And it's not considered as in the furtherance of the conspiracy. Sana po, paliwanag yun. Madaming nalilito, kaya itinatanong ko po. In conspiracy, all must be present. Hindi po tunay. Hindi tunay. Reason, pag ikaw po'y principal by inducement, there is no need for you to be present at the crime scene. Ano po yung set? Si X po, may kagalit si Y. Ay si X ay may pera. Kaya naghanap siya ng hard killer. Ang nakita niya si B at si C. Sabi niya, ako may babayad sa inyo. So, mamatay yung si Y. Sabi, sino yun? Sabi no, ito ang picture. Tingnan ninyo. Magkano ninyo ito tatanggap? Ayan, sabi ngayon ni X, dun sa kay B at C, kahit kabayad ako, bigay 100,000. Ibigay mo sa amin ang kalahati. Tatrabahuhin namin. Pagkatapos namin matrabaho, ibigay mo sa amin ang kalahati. Nagtagumpay si B and C. Si B and C. Napatay si Y. Si X naman nagpunta sa Amerika. Noong papatayin na si Y. Wala na. Tingnan mo yun ang layo. Pero ang tanong, mananagot siya? Opo. Principal? Opo. Principal ba? Pero kung kaya po hindi lahat ng principal dito. Yan po. There must, all must be falsehood. Falsehood. Kaya po yun. 159. The following interrupt the running of the prescription of crime except kung pinag-interrupt yun po discovery of the crime by the authority. Yan po lang magsisimula ang running. Ano po yung term? Si M, pinatay si N. Pero pagkatapos na itago sa ilalim ng kanilang bahay, sa bahay ni M, na ihukay niya yung kanyang napatay na kapitbahay. Ay walang nakakaalam na sa kanila yon. Kaya ang alam ng kamag-anak na wala,
naglayas, hindi makita. Ay minalas po si M. Naubusan siya ng pera na bankrupt. Ipinagbili niya ang kanyang bahay. Yan po yung nakabili, inuupay. Nagtaka sila bakit mayroong kalansay sa silong ng bahay niya. Kaya tumawag ng pulis. Yan po na-discover. Yun palang 15 taon nang nawawala ay patay na ipauna sa ilalim ng silong ng bahay. Ang tanong, prescribe na ba ang kaso kahit ba dahil matalo na? Babago pa lang siyang mag-isip. Maliwanag po sinabi. Babago pa lang po siyang mag-isip. Yung pong filing of complaint, pinagkita po natin, interrupted yan. Commission of another crime, interrupted. Pero pag-discovery of the crime, saka pa lang po magsisimula. Tulad po ng nabanggit. Tulad po ng nabanggit po. 164. Ralph killed Bing. Thereafter, he ordered his son Charles to place the body of Bing inside a container and to dump the same. The liability of Charles ay principal po by direct participation sa kaso pong PD 1829 obstruction of justice. Pwede bagang ma-charge siya as an accessory? Opo, pero wala po naman yan. Pero ang kaso po niya ay accessory to the crime of compliance. Pero dyan po, pwede po siya maging principal by direct participation. Kasi ang nalabag po niyang batas PD 1829 obstruction. There, pwede pong ma-charge an accessory. Yan po, wala pong criminal liability charge kasi anak po siya ng principal by direct participation. Wala po siyang access. Exempted po siya under Article 20. Pero kung kakasuhan ko po sa PD 1829 or anti-obstruction of justice, yan po ay mananagot. Yan po yung principal doon sa nasabing